Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi ni Princess sa Ancestral House sa Batangas, ay bumalik na rin sila ni Lucas sa Maynila. Buti na lang at di naman grumabe ang lagnat nito at kumaling ito kaagad. Nauna nang umuwi si Faye dahil 2 araw lang naman ang hiningi nitong leave of absence, kaya sumabay na lang to kina Logan at Shasha kahapon. Ang mga katulong naman nila sa malaking bahay sa Loyola ay umuwi na rin kahapon dahil hindi naman pwedeng walang tao sa mansyon. Si Madam Lauren naman lumabas na rin kahapon pagkatapos tong makikipaglibing dahil may aasikasuhin pa raw itong importante. Hindi tuloy maintindihan ni Princess kung bakit mas pinili pa nitong iwan ang kanyang anak na nasa matinding kalungkutan para lamang sa kung anumang bagay na pinagkakabalahan niya. Kaya hindi rin ito masisisi si Lucas kung malayo ang loob nito sa kanya dahil di naman to naging mabuting ina sa kanyang anak. Kulang to ng pagmamahal at pag-aaruga kay Lucas kung kaya mas malapit ang loob ng lalaki sa lola niya. Lucas, are you sure kaya man ang magmaneho? Pahatid na lang tayo kay Mang Kanor, aniya. It's okay, Princess. Kaya ko na. Kahit sa tingin niya matamlay pa rin ito, ngunit hinayaan na lang niya na ito ang magmamaneho ng kotse. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan, ngunit iba ang katahimikang namagitan sa kanila kaysa nung nakaraan dahil hanggang ngayon di naman sila nag-aaway. Malayo-layo pa naman ang biyahe at hindi rin naman siya makatulog kahit gustuhin man niyang pikit ang kanyang mga mata. Palagi kasi niyang naiisip ang sulat ni Doña Lucita sa kanya. Hindi niya alam kung magagawa niya ang huling pakiusap nito dahil 2 buwan na lang matatapos na ang kontrata niya kay Lucas. Ayaw niyang sabihin sa lalaki ang tungkol sa sulat at gusto niyang sarilinin na lamang yon. Tumingin siya saglit sa kanyang orasan at may 2 pang oras na natitira bago sila makarating ng Maynila. Kaya kinuha na lang muna niya ang kanyang cellphone at headset upang makinig ng music. Paminsan-minsan sumusulyap siya kay Lucas ngunit seryoso lang talaga to sa pagmamaneho. Ngunit nang maglobat siya, tinigil muna niya ang pagmumusik at nilagay niya ulit ang cellphone niya sa kanyang bag. Kailangan niyang ireserba ang ilang percent na natitira sa kanyang battery para sa mga importanteng tawag. Pagkalipas ng 2 oras, nakarating na rin sila ng Maynila at dumiretso kagad sila sa mansyon. Agad naman silang sinalubong ni Aling Marta at pagkatapos pinaghanda sila ng pananghalian. Hanggang ngayon, masakit pa rin para kay Lucas ang pagkamatay ng kanyang lola. Naramdaman niya ang sobrang kalungkutan sa puso niya, ngunit kailangan niya nang tanggapin na wala na ito at kailanman hindi niya na ito makakasama pa. Naalala pa nga niya ang sinabi noon ng kanyang lola na ayaw nitong magiging malungkot siya kapag nawala na ito dahil hindi rin ito mapapanatag sa kabilang buhay. Subalit hindi talaga niya maiwasan ang labis na malungkot sa tanging taong nag-aruga sa kanya at nagmahal sa kanya. Minsan nga naitanong niya sa kanyang sarili noon, bakit hindi ganito ang pagmamahal na natikman niya sa kanyang sariling ina? Kaya tuloy na itanong niya sa kanyang sarili kung tunay nga ba siyang anak ng kanyang mommy. Tinanong din niya noon ang kanyang lola tungkol dito, ngunit wala rin tong maisagot. Hanggang sa nasanay na lang siya na ganon ang trato ng kanyang ina sa kanya. Kaya hindi talaga niya masisisi ito kung malayo ang kanyang loob dito. At ngayong wala ng lola niya, sino pa kayang magmamahal sa kanya ng totoo? Lucas, kakain na raw tayo, sabi ni Manang Martha. Wika ni Princess nang pumasok ito sa kwarto. Nadatnan siya nitong nakahiga sa kama, may malalim na iniisip. Mauna ka na, Princess, susunod na ako? Hindi, sabay na tayo, giit nito. Napatitig siya kay Princess. Kailanman hindi talaga umalis sa tabi niya. Simula nung nasa ospital pa lang sila, maging sa unang lamay at hanggang sa natitirang ng kanyang lola. Palagi itong nag-aalala sa kanya ngunit ayaw naman niyang bigyan ng malaking kahulugan ang mga ikinikilos nito. Mas nangingibabaw kasi ang labis ng kalungkutan niya sa pagkawala ng kanyang lola. Kaya ayaw niyang isipin na may iba pang kahulugan ang lahat ng pag-aalala ng babae sa kanya. Pero inaamin niya na dahil dito, naibsan ng konti ang bigat ng kanyang kalooban. Lucas? Bigla siyang natigilan sa kanyang mga iniisip nang muli niyang marinig ang boses nito. Tayo na't kakain na tayo. Kailangan mong magpalakas. Sabi nito at saka lumapit to sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya at masuyong nagwika. Lucas, alam ko ang nararamdaman mo. Alam kong mahirap pero kailangan mong kayanin. Lalo na ngayon na sa'yo na'y pinagkatiwala ang buong pamamahala ng pabrika.
Kaya magpakatatag ka dahil tuloy pa rin naman ang buhay, di ba? Tumango siya at bahagyang umiti. Tama naman si Princess. Kailangan niyang magpakatatag alang-alang sa negosyong iniwan ng kanyang lola sa kanya. Tinaguyod to ng kanyang lolo nung kapanahonan nito at itinaguyod din ito ng kanyang yumaong ama. At ngayon nasa ilalim na ito ng pamamahala niya, dapat din niyang ibuhos ang buo niyang makakaya para dito. Salamat Princess, hindi mo ako iniwan. Salamat sa malasakit mo sa akin, aniya. Saka siya tumayo at sabay silang lumabas ng silid na magkahawak pa rin ang kamay. Pagkatapos silang kumain, nagpaalam na si Lucas na mauna na sa taas at gusto niya nang makapagpahinga. Gusto niyang bumawi sa ilang gabi na hindi siya nakatulog ng maayos. Kailangan niyang makipag-ipon ng lakas dahil papasok na siya bukas sa opisina. Alam niya hindi ito magiging madali dahil unang araw pa lang niya bukas sa trabaho, ngunit ayaw niyang biguin ang tiwalang binigay sa kanya ng kanyang lola. Itataguyod niya ang pamamahala ng pabrika sa abot ng kanyang makakaya at ipagpapaliban na lang muna niya ang kanyang planong magpatayo ng sariling negosyo. Nasa ganon siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw sana niya itong sagutin ngunit hindi na to tumitigil sa kakaring. Kinuha niya to sa ibabaw ng drawer at tinignan sa screen kung sinong tumatawag sa kanya. Nang mabasa niya ang pangalan ni Colleen sa screen ay hindi niya matiis na hindi ito sagutin. Hello, Lucas, kamusta ka na? Bungad ito sa kanya. I'm fine, Colleen, ba't napatawag ka? Kinukumusta lang kita. Hindi kasi tayo nakapag-usap na maayos sa Batangas kasi lagi naman nakasunod sa yung asawa mo. Wika nito. Okay lang ako, niya. Madami pang tinatanong ang babae sa kanya, ngunit hindi niya na nagawang sagutin to dahil biglang pumasok si Princess sa kwarto. I need to go now, Colleen. Bye! Hindi niya alam kung bakit bigla siyang natataranta. Kung tutuusin, di naman niya girlfriend si Princess. Wala naman silang relasyon, ngunit sa hindi niya alam na kadahilanan, bigla siyang nag-alala na baka mainis or magalit ang dalaga sa kanya. Si Colleen ba yung kausap mo? Tanong nito. Oo, nangangamusta lang. Napatingin siya sa ekspresyon ng mukha nito. Bigla tong sumeryoso na parang may malalim na iniisip. Pagkatapos ay narinig niya tong bumuga ng malalim na hininga. Are you okay, Princess? Tanong niya. Bahagya lang tumango ang dalaga at pagkatapos kumuha ng tuwalet damit pantulog saka to pumasok ng banyo. Hindi niya alam kung anong iniisip nito pero sa tingin niya, sumama ang pakiramdam nito nang malaman itong tumawag si Colleen. Tanong ng kanyang isip, nagsiselos nga ba ito? Pinilig niya ang kanyang ulo dahil ayaw niyang isipin ang mga bagay na yon. Alam naman niya na hanggang ngayon mahal pa rin ni Princess ang ex-boyfriend nito, kaya imposible na may nararamdaman ito para sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na ito ng banyo, nagbihis ng pajama at sweatshirt. Pagkatapos nagtungo na to sa karugtong sa silid ng kwarto. Diyan ka matutulog, Princess? Tanong niya. Oo, diyan ka na lang muna sa malaking kama, tugon nito. Nope, dito ka, diyan ako. Giit ni Lucas saka to tumayo at kinuha ang towel. Kahit gusto niyang maligo, ngunit hanggang hilamos na lang muna siya dahil masama pa ang kanyang pakiramdam. Naalala na naman niya ang kanyang lola dahil noon ito talaga ang nagsasabi sa kanya na hindi pwedeng maligo kapag kulang sa tulog o kaya masama ang pakiramdam. Bigla na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. La, sobrang masakit po. Usal niya sa kanyang sarili, ngunit naisip niya, hindi siya dapat magpadala sa kanyang nararamdaman. Ayaw ng lola niya na magiging malungkot siya kaya sisikapin niyang maging matatag para sa kinabukasan ng pabrika na ipinagkatiwala sa kanya. Lumabas siya ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Saglit na dumako ang kanyang paningin kay Princess. Maimbing na itong natutulog dahil sa sobrang pagod. Kagaya niya, hindi din to nakatulog ng maayos dahil di naman siya iniwan ito kahit sandali lang. Lagi itong nag-aalala sa kanya na parang totoo niyang asawa. Nilapitan niya to at pinalis ang iilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Pagkatapos kinumutan niya ito. Matagal siyang napatitig sa dalaga hanggang sa dumako ang kanyang paningin sa labi nito. Ilang beses na rin niya itong tiningnan at hindi lang basta simpleng halik. Bukod dito may nangyari na rin sa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya matiyak kung ano nga ba talaga ang tunay niyang nararamdaman para dito. Tsaka naisip niya,
Malapit nang matapos ang kanilang kontrata at tuloy na tong aalis sa buhay niya. Sa parting yon ng kanyang isip, nakaramdam siya ng lungkot. Pero ngayon pa lang dapat ihanda na niya ang kanyang sarili. Hindi siya dapat mahulog kay Princess at baka muli na naman siyang mabigo. Maging maagang nagising si Princess dahil talagang nasasanay na ang kanyang mga mata na gumising ng maaga. Ngayon siya babalik sa trabaho pagkatapos ng 2 linggo niyang leave. Kaya bumangon siya at kinuha ang towel, ngunit napatingin siya sa pinto ng karugtong na kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit para silipin si Lucas. Mahimbing pa rin tong natutulog kaya hindi niya na to gigisingin para makapagpahinga na maayos. Pumasok siya ng banyo at nag-shower. Di naman siya matagal maligo kaya pagkaraan ng 30 minuto ay lumabas na siya na nakatapis lamang ng tuwalya. Nagtungo siya sa closet at kinuha ang kanyang uniform. Bagong plansya na ito at tiyak niya, si Aling Marta ang nagplansya ng kanyang damit. Matapos niyang makapagbihis ay muli niyang sinilip si Lucas. Tulog pa rin to kaya hindi niya na to hihintayin pang magising. Magko-commute na lang siya, total naman ay 7:00 pa lang ng umaga. Magkakape na lamang siya at kakain ng 2 pirasong tinapay para naman kahit papano ay magkalaman ng kanyang tiyan. Buwaba siya ng hagdan at nagtungo sa kusina. "Good morning po, ma'am." Buong galang na bati ni Aling Marta. "Magandang umaga po, Manang. Nakahanda na po ang mesa, ma'am." Sabi nito. "Magkakape tinapay lang po ako, ma'am." Buong galang na bati nito. Anya tumuloy na sa kusina. Nang matapos na siya sa kanyang slight meal, nagpaalam na siya sa mayordoma. "Pakisabi na lang po kay Lucas, Manang, na umalis ako papunta sa trabaho, kaya hindi ko na lang siya ginising." Tumango lamang ang mayordoma at bahagyang umiti sa kanya. Hindi po ba kayo magpapahatid sa driver, ma'am?" Tanong nito. "Hindi na po, Manang. Magko-commute na lang po ako at maaga pa naman." Umalis na si Princess at sumakay ng taxi papunta ng Bangko de Oro. Kailangan niyang makarating ng maaga doon dahil tiyak niyang tambak na naman ang trabaho niya. Ngunit habang nakasakay siya ng taxi ay bigla siyang napaisip. Ano kaya kung mag-aral siya ng driving? Siguro naman madali lang siyang matututo kasi bata pa naman siya. At kapag marunong na siya mag-drive, saka siya bibili ng sarili niyang kotse. Iisipin pa lang niya na magkakakotse na siya, nakaramdam na kagad siya na excitement. Matagal din naman niya itong naging pangarap, kaya lang konti lang ang sahod niya. Bilang teller sa bangko kaya hanggang pangarap lang siya noon, ngunit ngayon na may pera na siya, hindi naman siguro masamang magkaroon ng ganong bagay, diba? Pasado 10:00 ng umaga nang magising si Lucas. Di niya alam na nakatulog pala siya na mahabang oras. Bigla niyang naisip na ngayon pala ang unang araw niya sa pabrika. Kaya nagmamadali siyang bumangon. At tinungo ang banyo. Sinulyapan niya saglit ang kama para tingnan kung nasa higaan pa si Princess. Ngunit maayos na ang kama at nakatupi na rin ang kumot. Sana naman ginising siya nito at nang nahatid niya ito sa pinapasukan nitong bangko. Matapos niya makapag-shower, agad na siyang nagbihis. Kulay blue na long sleeve ang kanyang napiling suotin at isang black na trouser. Tinupi niya lang hanggang siko ang sleeve at tinayaan niyang nakabukas ang 2 botones sa itaas. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at nakita naman siya kaagad ni Aling Marta. "Good morning po, sir. Aalis na po ba kayo?" "Hindi na po ba kayo magkakape man lang?" Nag-aalalang tanong ng katulong. Hindi na po, Manang. Masyado na po akong late sa trabaho eh." "Sir, pinapasabi po ni Ma'am Princess na hindi na raw po kayo ginising at umalis na po siya papunta sa trabaho." Tumango lamang ang lalaki at kumaripas to ng lakad palabas ng pintuan. Tinungo nito ang parking garage at pumasok sa kanyang kotse. Medyo kinakabahan siya sa unang araw ng kanyang trabaho. Dati pumupunta lang siya para tingnan ang kalagayan ng pabrika, pero iba na ngayon dahil pupunta na siya para mamahalan dito. Di niya alam kung kaya niya dahil first time pa naman niyang humawak ng negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakasapit na siya sa kanilang shoe factory sa Marikina. Pagkatapos niyang maipark ang sasakyan, mabilis na siyang pumasok sa entrance ng building. "Hi Mars, salamat naman at nakabalik ka na," wika ni Faye. "Kamusta si Lucas, Mars? Okay na ba siya?"
Okay naman siya, Mars. Siguro naman nasa pabrika na siya dahil ngayon ang unang araw ng kanyang pagpasok sa opisina, tugon ni Princess. Tumango lamang si Faye at di na to nagtanong pa dahil alaban lang niyang abala na ang kanyang kaibigan sa pagkahabol ng mga pending na trabaho. Dahil naging abala si Princess ay hindi niya na namalayan ng oras. Nakaramdam siya ng gutom at nang tingnan niya ang orasan, lampas 12 noon na. Kaya inaya niya na si Faye para mananghalian sa karinderya. Agad na naman tong tumayo dahil kagaya niya, nagkakagulo na ang mga bulate sa tiyan nito. Mars, kamusta na kayong dalawa ni Lucas? Alam mo na may napansin akong kakaiba sa inyong dalawa eh. Panunokso na naman ulit nito nang nasa karinderya na sila. Hay nako Mars, ayan ka na naman. Kung ano-ano lang iniisip mo eh. Wala namang namamagitan sa amin ni Lucas eh. Depensa niya habang sumusubo siya ng pagkain. Talaga nga bang wala? Ba't parang nababasa ko dyan sa mga mata mo na in love ka na sa kanya? Naku Mars, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Ginawa ko lang naman kung ano nakasad sa kontrata eh. Mars, kilala naman kita eh. Alam ko may nararamdaman ka na kay Lucas. Huwag mo na kasi itago Mars, aminin mo na. Giit nito. Kung tutuusin, tama naman ang kaibigan niya. May nararamdaman na siya para sa binata. Yun nga lang, hindi niya tiyak kung anong klaseng damdamin to. Kasi nasa ilalim pa rin siya ng kontrata. 2 buwan na lang at matatapos na to, kaya anong mangyayari? Baka lang din masaktan siya sa bandang huli. Ayaw na niyang mabigo sa pag-ibig. Ayaw na niyang lumuhat masaktan, kaya kailangan niyang pigilin kung anumang damdamin nagsisimulang sumibol sa kanyang puso para kay Lucas. Dahil alam naman niya, mahal pa rin ito si Colleen. At ayaw din niyang maging palakiputas lang siya kung sakali. O diba, natahimik ka? Tama ko no? Pangungulit na naman ang kanyang kaibigan. Tumigil ka na, Feylandero. Wala akong nararamdaman para kay Lucas, okay? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. No more, no less. Maliing tugon niya. Buti na lang at hindi na to nag-insist pa. Ngunit gumiti ito na makahulugan. Alam ni Princess, nagdududa sa kanya ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya maaaring sabihin dito na may nangyari na sa kanila ni Lucas at baka lalo siyang kulitin nito. Matalik na tong kaibigan, ngunit may mga bagay na mas pipiliin na lang niyang itago kaysa malaman nito at maging komplikado pa. Matapos silang mananghalian, ay bumalik na kagad sila sa trabaho at nag-concentrate na naman ulit si Princess sa kanyang computer. Ngunit naisip niyang baka nag-text sa kanya si Lucas, kaya agad niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bag. Sabalit nang malaman niyang hindi ito nag-text ay nakaramdam siya ng pagkadismaya. Ngunit iniisip naman niya baka masyado lang abala ang lalaki sa opisina, gayong ito ang unang araw niya bilang CEO ng shoe factory. Di naman kasi madali ang pagiging CEO, kaya tuloy hindi niya maiwasang mag-alala na naman dito dahil kagagaling lang nito sa pagluluksa. Tapos ngayon, mabigat na bagay na naman ang haharapin nito. Mabilis na lumipas ang mga oras at uwian na. O ano Mars, susunduin ka ba ni Lucas? Tanong ni Faye. Di ko alam Mars, di ko na lang siguro hihintayin eh, magta-taxi na lang ako. O sige, edi tayo na. Pero teka lang Mars ha, dadaan pa pala ako sa department store. Kailangan kong bumili ng mga kakailanganin sa bahay. Paubos na rin ang stock sa ref eh, sabi nito. Ah, okay. So, mauna ka na lang? Tumango ito at nauna nang sumakay ng jeep papunta sa mall. Samantalang siya naman, naghihintay pa ng taxing dadaan. Naglakad-lakad siya sa unahan ngunit wala pa rin. Lampas 5:00 na kasi kaya't bihira na lang ang mga taxing dadaan ng ganong oras. At nang biglang may huminto na sa sasakyan sa tapat niya. Pamilyar sa kanya ang kotse at hindi nga siya nagkamali dahil kay Amir nga iyon. Princess, iahatid na kita? Sabi ng lalaki. Magta-taxi na lang ako, Amir. Salamat? Nope, I insist. Medyo madilim na at mahirapan ka nang sumakay dito ng gantong oras. Giit nito. Tama nga naman ang lalaki. Mahihirapan talaga siyang sumakay dahil gabi na at kadalasan ng mga taxi nag-iiba na ang ruta sa gabi. Bumaba ng kotse ang lalaki at umikot sa passenger seat para pagbuksan siya ng pintuan. Papasok na sana siya sa loob nang bigla niyang narinig ang malakas na busina ng sasakyan. Nang lingunin niya to para tingnan, bumungad sa kanya ang galit na anyo ni Lucas. Kunot ang noon nito at matalim ang tinging pinukol sa kanya. Hindi siya makatinag sa kanyang kinatatayuan lalo na nang bumaba ito at matiimtong nakatingin sa kanya.
Nababasa niya sa mga mata nito ang galit at inis, kaya bigla siyang kinabahan dahil baka magtalo na naman sila. "What the hell are you doing here? Sinusundo mo bang asawa ko?" Bulyaw nito kay Amir. "I think wala namang masama if I offer her na sumakay sa kotse since gabi na at mahihirapan na siyang sumakay ngayon," tugon ni Amir. "So since I'm already here, pwede bang umalis ka na?" Mariing sabi ni Lucas. Buti na lang hindi rin nakipagtalo si Amir at umalis na lamang ito. "So ano, kung di pala ako dumating, sumakay ka na sa kotse ng ex-boyfriend mo?" Pabagsak ang tono ng boses ni Lucas. Di na lang siya sumagot dahil unang-una ayaw na niyang makipagtalo pa. Kagagaling lang nito sa matinding kalungkutan at alam niya hanggang ngayon, nalulungkot pa rin to kaya siya na lang iwas sa gulo. "Lucas, I'm sorry," paumanhin niya. Di rin niya maisip kung bakit siya nagsusorry. Nais na lang niyang matapos ng usapan at nang hindi na to magagalit. Ngunit napaisip siya, bakit nga ba naman magagalit ang lalaking to, gayong wala naman silang relasyon? Kahit nasa ilalim siya ng kontrata, ngunit hindi naman saklaw nito ang personal na buhay niya. Kaya pareho silang malaya anuman ang gawin nila at kung sino man na magiging kasama nila. What matters most is that they're both doing what is stated in the contract. "Ayoko na makikipag-usap ka pa kay Amir, naiintindihan mo ba?" Mariing wika ng lalaki. Bigla namang nagpantig ang kanyang mga tenga dahil hindi naman niya akalaing ito ang maririnig niya mula kay Lucas. Hindi naman siya pag-aari nito ngunit kung umasta ito, daig pa ang isang tunay na asawa. Hindi na lamang siya umimik kahit mabigat ang kanyang loob. Gusto sana niyang makipagtalo dito ngunit nagpigil na lamang siya sa kanyang sarili. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Seryoso lang sa pagmamaneho si Lucas at siya naman, sinubukan ni Pikit ang kanyang mga mata at nagbabaka sakali na makaidlip siya. Ngunit mailap pa sa kanya ang pagkaantok at di man lang siya nakatulog hanggang sa makarating sila ng bahay. Dumiretso lang si Lucas sa loob at umakyat ng hagdan. Galit nga ba talaga to sa kanya? Ni hindi nga siya nito hinintay. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi naman niya lubos maisip kung bakit nagagalit to sa kanya. Sinundan niya to sa kwarto upang kausapin. "Lucas, galit ka ba?" tanong niya. "Hindi ako galit, naiinis lang ako." "At bakit ka naman naiinis? At bakit mo pa tinatanong?" Pabalang na sagot nito. Alam ni Princess na nagsisimula na naman tong makipagtalo. Sinubukan niyang magpasensya pero napakahirap talagang ispilingin minsan ang ugali ng lalaking to. "Hanggang ngayon pa rin ba? Hindi ka pa rin nakakapag-move on dun sa ex-boyfriend mo? Ba't parang ang dali mo namang makalimot kung paano ka niloko ng lalaking yon?" Sigaw nito. "Lucas, ano ba? Hindi kita maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Ano bang kinagagalit mo ha? Sabihin mo nga." Galit na rin siya. "Ang point ko lang kasi, huwag ka nang makikipag-usap sa lalaking yon. At basta lang huwag kang sumakay sa kotse niya. Ako lang ang dapat sumundo sa'yo. Maliwanag?" "Eh, gago ka pala eh. Kung gusto mong sunduin ako, bakit ang tagal mo? Bakit hindi ka nag-text na susunduin mo ko?" Buwelta na rin niya. "Tsaka Lucas, baka nakakalimutan mo ha. Hindi mo naman ako pag-aari. Wala tayong relasyon, kaya pwede ba? Huwag kang umasta na parang asawa kita." Bigla siyang natahimik. Mali yata ang nasabi niya at huli na para bawiin pa niya yon. Lumabas na ng kwarto si Lucas at alam niya masama ang loob nito dahil sa sinabi niya. Maya-maya ay narinig niya ang ugong ng sasakyan nito na papaalis ng mansyon. Bigla tuloy siyang nakonsensya sa kanyang pinagsasabi. Di na talaga kasi niya napigilan eh. Sinikap naman niyang kontrolin ngunit hindi rin naman kasi nagpapigil si Lucas sa kanyang sarili. Nag-aalala siyang bigla para sa lalaki at hindi niya alam kung saan to pupunta. Gabing-gabi na hindi pa to kumakain. "Princess, napakasama naman kasi talaga ng tabas ng dila mo eh." Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone sa kanyang bag at sinubukan niyang tawagan si Lucas ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa tuluyan ng pinatay ang telepono nito. Matinding kaba ang bumalot sa puso niya ng mga sandaling iyon dahil hindi niya maiwasang mag-alala sa lalaki. Labis yata tong nasaktan sa sinabi niya. Bakit naman kasi hindi niya napigilan ang bibig niya at nasabi niyang ganun? Hindi siya kumain dahil hindi naman siya nakakaramdam ng gutom. Lagi lang siyang nakatingin sa orasan at inaabangan ng pag-uwi ng lalaki. Ngunit maghahating gabi na lang, wala pa rin ito. Patuloy ang usal niya sa kanyang sarili na wala sanang masamang nangyari dito at hindi niya talaga mapapatawad ang sarili niya.
Bigla niyang naisip tawagan si Logan, ngunit wala rin tong kaalam-alam kung nasaan ang kaibigan niya. Please Logan, hanapin mo si Lucas, please? Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Yes, I will, princess. Don't worry. Baka nandun lang yun sa iba niyang mga kaibigan? Wika nito. Hindi mo ba nasubukang tawagan si Shasha? Tanong nito. Oo nga pala, si Shasha. Inanap niya ang number nito at sinubukan i-dial. Hello siya, pasensya na sa istorbo kasi, hindi ba tumawag si Lucas sa'yo? Kanina pa kasi yun umalis ng bahay hindi ko naman makontak. Princess, hindi Bakit? Nag-away ba kayo? Tanong nito. Sinabi niya rito ang mga naging pagtatalo nila ng lalaki, kaya't sinabi ni Shasha na kukontakin ng mga kaibigan na posibleng puntahan ni Lucas. Don't worry, princess. He'll be fine, sabi nito.